Thank you po, Kuya Pamplin. Ay, Tatay Pamplin. Thank you po. And good morning po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang umaga. Sa lahat po. Sa mga nakasubaybay din po sa ating online service. Isa pong mapagpalang umaga sa lahat. Pinagpahalaan pa tayo ng Lord sa araw na to. Amen. Amen. So start po tayo sa ating pag-aaral. And sa makikita po natin sa ating PowerPoint, paki-flash po ng PowerPoint. Okay. Ano po yung nakikita natin sa ating PowerPoint? Kulumot. Hindi naman. Yan po ay tanda ng tawag rito, biyaya. Di ba? Ang buhay po ay biyaya ng Panginoon. Di po ba? At bawat pagpulupot ng balat ay tanda po ng karagdagang buhay na binibigay sa atin ng Panginoon. At hindi naman po yung kulupot ang ating pag-uusapan. Meron pong kwento ng mag-asawa na 45 years na po silang nagsasama. Tagal? Diba? Sana all. Sabi ng iba. So 45 years po silang nagsama. At sa 45 years po na yun, nakabuo na po sila na nakapagpalaki po sila ng 11 anak, sipag. Hindi pa dinagdagan ng isa para 12 disciples. Siguro kaya hindi nila ginawang 12 kasi baka daw may maghudas. Meron po silang 11 anak at 22 ako sa tagal ng pagsasama nila. So, sino po dito gusto umabot sa ganung edad ng pagsasama? Taas po ang kamay. Amen. So, may nagtanong sa kanila or nag-interview, ano po yung sikreto ng pagsasama niyo? Bakit tumagal kayo ng 45 years sa inyong marriage, di ba? Sabi nung babae, may kasi kami, covenant kami ng mister ko. May sumpaan kami. Kung makikita nyo, may pinky promise. Diba? May sumpaan kami. Sumpaan namin kung sino yung unang mag-al sa balutan sa bahay na ito. Sa kanya lahat ng bata. Dadali niya lahat yung 11 bata. So, kahit gustuhin mo yung makipaghiwalay, hindi mo gugustuhin. Kasi ang hirap na naman magpalaki ng ganong karaming anak. So, about promise po ang ating pag-usap. Sa panahon po natin ngayon, parang pag nakarinig tayo ng pangako, parang biro-biro na lang yun. Lalo kung yung pangako galing sa isang politiko. Di ba? Ang dami na nating narinig. Di ba? May 10K. Nakakaalala kay 10K. So marami pa. 20 pesos. Tapos, ang dami. And sa panahon natin ngayon, pag nakarinig tayo ng pangako, parang ang hirap ng maniwala. Diba? Pag nakakarinig tayo ng pangako, especially, sino po yung mga nakaranas ng mapangakuan? Lahat naman po. And karamihan ng pangako ay hindi na napapa. Sa magkarelasyon, sa mag-asawa, yung sumpaan natin sa harap ng altar, di ba? Walang maghihiwalay hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Kamatayan. Siyang maghihiwalay sa makalipas ang ilang taon. Maghiwalay na tayo bago tayo magkamatayan. Wag naman. So ganun.
nakakalungkot isipin na parang napakalight ka lang ng pangako sa generation natin. And isa pang nakakalungkot ay yung mismong pangako ng Panginoon kahit sa ating mga Kristiyano. Parang hirap na rin tayo minsan paniwalaan. At sana po ay sa ating pag-aaral ngayong araw na ito, ma-refresh po yung ating pananampalataya. Kung paano natin panghawakan yung mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. At dapat po huwag po tayong mawala ng pag-asa, especially ng paniniwala ng Panginoon natin ay isang Diyos na tapat po sa kanyang mga pangako. Next po. Ang title po ng ating pag-uusapan, Does God's promise make sense? Makikita po ang ating text sa Isaiah chapter 7, verse 14 to 17. Okay. Isaiah chapter 7, verse 14 to 17. Last time po na ako'y mag-preach dito, ang na-share po natin ay si Jeremiah. Kung paano yung paghihirap na dinanas niya, yung struggle, yung luha, yung pain, pinagdaanan niya sa pagsunod niya, sa panawagan ng Panginoon. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay yung aklat ni Jeremiah. Hindi po natin itatakin yung naging buhay ng propeta ito. Bagkos ang itatakin po natin yung mga pangako ng Panginoon sa propeta ito. Paano tinupad ng Panginoon yung mga pangako niya? Ano po yung relevance ng mga pangako ito sa panahon natin ngayon? Basahin po natin ang ating Biblia, o buksan po natin ang ating Biblia. Sa Isaiah, chapter 17, verse 14 to 17. Isaiah chapter 17. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. He shall eat curds and honey when he knows how to refuse the evil and choose the good. For before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose 2 kings you dream will be deserted. The Lord will bring upon you and upon your people and upon your father's house such days as have not come, since the day that Ephraim departed from Judah, the king of Assyria. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ano po yung konteksto ng chapter 7 ng Isaiah? And every Christmas po, yung book po ni Isaiah ay isa po sa madalas natin naririnig. Madalas na naipipreach. Sabi nga ng iba, Isaiah po is the Christmas prophet. Diba? Kasi siya yung nag-proclaim, siya yung nag-prophesy ng kapanganakan ng ating Panginoon. Lahat po ng text sa New Testament na nagpapatukoy sa Panginoon Jesus ay excerpt lang din, karamihan sa mga prophecy ni Isaiah. So, ano po yung koneksyon ng prophecy na ito at sa pangako ng Panginoon? And ano po yung koneksyon ng Pasko sa pangako ng Panginoon? O quick background lang po tayo kay Isaiah or sa book of Isaiah. Written by a prophet named Isaiah, which means Yahweh is salvation. Equivalent po siya ng word na anong name na Yeshua or Joshua. Isaiah was the son of Amos,
hindi po yung Amos na propeta. Sabi po ng mga scholar, ang Amos na ito ay malapit or kamag-anak ni King Uzziah. Kung royal lineage si Isaiah. Kung babasahin po natin yung kanyang istorya, hindi po siya kasing kasalimuot ng buhay ni Jeremiah. Wala po masyadong pagpakuligsa. Marami na rin po siguro dahil sa kanyang royal lineage. Isaiah ministered in Judah. At the same time, the Assyrians conquered the northern kingdom of Israel. And 96 years before Babylon became a world power, pinapisay na ni Isaiah yung pagpusbong ng nation na ito, ng Babylon nation. Siya po ay nabuhay bago kay Jeremiah. With us, almost 100 years of gap. And yung mga hari pong pinagsilbihan niya, next slide po, ay sila King Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, and Manasseh. At naka-center po yung ministry niya sa Kingdom of Judah. Same with Jeremiah. And yung key event po na makikita natin sa aklat ni Isaiah ay yung pagmi-minister niya during the Assyrian threat sa Judah. So ano po yung Assyrian threat na ito? Nung sinulat po itong chapter 7, yung Kingdom of Assyria ay nakikipag sanib puwersa sa Kingdom of Israel. Kung hindi po tayo pamilyar, after po ni King Solomon, the Kingdom of Israel ay nahati po sa dalawang kingdom. Yung 10 tribes ay naging Kingdom of Israel. Kaya mababasa po natin yung Kingdom of Judah and Kingdom of Israel. While yung Kingdom of Judah po ay nakapaloob po sa kanya yung dalawang tribo ng Judah and Benjamin. And during their times, yung Kingdom of Assyria ay team up sa Kingdom of Israel para sakupin ang Judah at sila'y magluluklok ng kanilang hari na magiging tau-tauhan nila, pauupuin nila doon sa throne of Judah. At ito pong throne na ito ay isa rin po sa pinangakuan ng Panginoon na sa tronong yan, tanging ang iluluklok lamang ng Panginoon o magluluklok ang Panginoon ng isang hari na galing sa angkan ni Haring David. So yung threat pa lang po na binibigay ng Assyria ay kino-contest na po nito or china-challenge na po nito yung pangako ng Panginoon doon sa Kingdom of Judah. Dahil gusto nilang magluklok ng isang hari na galing sa kanila, which is pinangakuan ng Panginoon na itong trono na to ay para lamang sa lineage ni Haring David. So punta naman po tayo sa mga interesting facts na pwede nating makita. Ano ba yung mga kinaganda nitong Book of Isaiah na ito? The Book of Isaiah consists of 66 chapters. 39 of the chapters talks about God's judgment, while the remaining 27 talks about God's salvation and hope. And alam niyo po ba kung ilang chapter meron ng Biblia? 66. Old Testament is 39 chapters. The New Testament, 27 chapters. 39 chapters of the Book of Isaiah talks about God's judgment na parang nagiging parallel dun sa Old Testament books. And the remaining 27, talks about God's salvation, promises, and hope. Sabi ng mga scholar, it's like a pocketbook version of the whole Bible itself. Sino po ang pamilyar pa dito sa pocketbook or naaabutan
Ang pocketbook. Kung naabutan niyo po ang pocketbook, sana naman po may asawa at pamilya na kayo. Sa mga Gen Z, baka hindi sila familiar dahil Wattpad ang kanilang ah, na ano na abutan. Di po ba? Next po, Isaiah prophesied the first Christmas. Sinabi ko nga po kanina. Madalas, every Christmas day, si Isaiah po yung book of Isaiah po yung napag-uusapan. He prophesied the first Christmas, the first Lent or Lenten season, the first Easter, and the second coming and ruling of the Messiah. Many scholars says that the book of Isaiah was also the fifth gospel daw. Bakit fifth gospel? Technically speaking, actually hindi dapat fifth kasi siya dapat yung first. Kasi during the Old Testament niya sinulat eh. 'Di ba? The first evangelist in the Old Testament times. The gospel of Jesus Christ talks about his birth. Nasulat ni Isaiah, death, and yung paghihirap ni Jesus. Nasulat din po ni Isaiah yan. Resurrection, na-prophesy din po ni Isaiah yan. And the prophet Isaiah already pursue it and prophesied about it in advance, 700 years, bago po mangyari ang lahat ng ito. At sa biblical archaeology po, ang book of Isaiah ay isa po sa pinaka-latest o masasabing ng mga scholar na pinaka-totoo o pinaka-legit na book sa Old Testament dahil dun sa nakuha nilang mga artifacts sa Dead Sea Scroll kung tawagin. And nandun yung original copy ng book of Isaiah. The same copy sa mga translation na nai-release sa panahon natin ngayon. Tutungo na po tayo sa ating pag-uusapan o sa ating pag-aaral. Ang ating pong pag-aaralan or ating one-point message sa araw na ito ay, the Christmas season is a celebration of God's promise fulfilled and a testament of God's faithfulness for the strengthening of our faith. Excuse lang po. The Christmas season is a celebration of God's promise fulfilled and a testament of God's faithfulness for the strengthening of our faith. Next slide po. Una po, in the midst of our problems and circumstances, does God's promise make sense? Nasabi po natin kanina na yung sitwasyon ng Judah during the times of Isaiah, nandun yung threat ng pagsalakay ng Assyria. Yung kubkob ng Assyria, nandyan na. Kumakatok na sa kanilang pintuan. Sabi nga po dun sa chapter 7, verse 1 to 2, ganito po yung description ng Panginoon. In the days of Ahaz, the son of Jotham, son of Uzziah, king of Judah, Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, the king of Israel, came up to Jerusalem to wage war against it, but could not yet mount an attack against it. When the house of David was told, thank you po. When the house of David was told, Syria is in league with Ephraim. The heart of Ahaz and the heart of all his people shook as the trees of the forest shake before the wind. So yung puso daw ng mga taga-Juda, na-shake. Kung paano po natin nakikita yung mga kawayan na nag-shake kapag may humahampas na hangin,
ganun din daw yung kanilang ah, takot at pangamba during their time. So meron pong problema. In the midst of our problems and circumstances, ano yung maitutulong ng pangako ng Diyos para masolusyonan yung mga problema nating ito? Ang problema po, noong panahon ni Isaias, ang Juda ay naghimagsik laban sa Diyos. Hindi po ang problema, hindi po talaga yung problema yung pagkubkob o pagsakop ng Assyria. Ang totoong problema po ay sila'y naghimagsik sa Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagdulot ng kanyang galit. And kapag nagagalit po sa iyo ang kataas-taasang Diyos, malaki po talaga ang problema mo. Bukod po riyan, nagbabanta yung darating na paghatol ng Diyos. At yung paghatol na yon ay sa form ng pagkubkob ng Assyria sa kanilang bayan. Di po ba? Dahil sa kanilang paghimagsik, ito'y nagdulot ng galit ng Diyos at ngayon, haharapin nila yung kanyang paghatol. At sa ganun pong kagulo na sitwasyon, sa ganung kagulong setting, umiikot yung istorya ng Isaiah chapter 7. Pinapakita po ng unang talata ng bayan ng Diyos ay nahaharap sa isang banta ng digmaan. Dalawang bansa, yung Syria at Ephraim. Ang sinabi rito is Ephraim, which is yun po yung kabuuan ng Israel during their time. Ay nagsanib pwersa laban sa Judah. At kahit hindi pa sila nagtatagumpay, yung balita mabilis nang dumarating. At yung takot mabilis na rin pong kumakalat sa buong kaharian ng Judah. Malaki ang problema nila. Dahil unang problema nila, nagkasala sila sa Panginoon. At dahil doon, nagbunga yung kanilang pagkakasala ng nalalapit na digmaan. Pero sa totoo lang po, ito po'y parte rin ng pangako ng Diyos sa kanilang mga kanununuan. Naalala niyo po, bago sila sa Exodus, bago sila ilabas ng Panginoon, o bago sila makarating sa Promised Land, sabi ng Panginoon, yung pagtatapat nyo sa akin ay aking babalikan ng rewards. Diba? Kayo'y mamumuhay ng sagana, payapa, kung kayo'y patuloy na magiging tapat sa akin. At kung kayo may tatalikod sa akin, diba? Kayo ay parang, sabi nga doon, kayo'y parang nag-iipon ng tubig sa butas na lalaghayan. Yun yung magiging sitwasyon nyo kapag kayo'y tumalikod sa akin. So si Judah, o yung Kingdom of Judah, ang unang lumimot sa pangako. Sila yung unang lumimot sa tipanan. At ngayon, hinaharvest lang po nila yung consequence ng kanilang pagtataksil or katigasan ng ulo. At kinumpirma ng Panginoon yung banta. Pinadala niya si Isaiah sa Judah, hindi para magdala ng mabuting balita na maliligtas kayo, matatapos ang problema nyo. Hindi. Sabi ni Isaiah, Syria at Israel ay darating upang sakupin ang Judah. Tama yung chismis na naririnig ninyo. Parating sila. Diba? Upang ilagay ang kanilang sariling tau-tauhan sa trono ng Judah. Ang parehong tronong ipinangako ng Diyos na patuloy na pupunan ng isang hari mula sa angkan ni David. Kaya hindi lang ito banta sa pambansang seguridad nila, kundi banta rin sa katapatan ng Diyos. Dahil yun nga yung pinangako ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon, ang haring itataguyod ko dyan sa trono na yan, ay haring magmumula sa lahi ni Haring David. Ang bayan ng Diyos ay may malaking problema. Panloob, ito yung kanilang puso sa harapan ng Panginoon. At panlabas, ito yung mga problemang
nagbabadyang sumalakay sa kanila. Ngayon, sa ating panahon, ano po yung connection nito? Marami sa atin ng maraming panlabas na problema na kinakaharap. Di po ba? And naroroon din yung mga panloob na problema. Paano po nagme-make sense yung pangako ng Diyos para matugunan yung mga problemang ito? Paano natin magagamit yung mga pangako ng Diyos para masolusyonan yung mga problemang ito? Pero bago po tayo dumako doon, ituloy po natin yung kwento. Gayon pa man, nagpakita ng kabaitan ng Diyos kay Ahaz. Kung babasahin po natin yung chapter 7, verse 10 to 11, binigyan siya ng Diyos ng isang sinyales o manghingi ka ng sign sa Panginoon, sabi ni Isaiah. Binigyan siya ng Diyos ng tila ba blank check. Gusto mo ng patunay na kasama mo ako? Sabi ng Diyos. Sabihin mo kung anong gusto mo at gagawin ng Diyos, sabi ng Isaiah. Pero, kunwari si Haring Ahaz, na kilalang masamang hari, ay kunwaring nagpakita ng respeto sa Diyos, sa kataas-taasang Diyos. Sabi niya, wala akong hihingin, hindi ko susubukin ang Diyos, di ba? Huwad na kabanalan, kunwaring pagpapakumbaba ni Haring Ahaz sa harap ng kataas-taasang Diyos. Pero binigyan pa rin siya ni Isaiah. Sabi ng Isaiah, ito na po yung verse kanina, makikita nyo ang isang birhen na manganganak. Di po ba? At kung babasahin po natin yung verse 13, sabi ni Isaiah kay Ahaz na humingi ka ng tanda mula sa Panginoon na iyong Diyos. Nagbago po ito, sinabi ni Isaiah na ang Diyos ay aking Diyos. Hindi siya ang Diyos mo, Ahaz. Pinatunayan mo na iyan ng paulit-ulit. Kilala po kasi si Haring Ahaz na Diyos, isang hari na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At nung nagkaharap sila ni Isaiah, biglang bumait. Biglang nagpakita ng kunwaring respeto sa Diyos na kataas-taas. Pero nabasa ni Isaiah yung puso ng haring ito. Sinabihan niya to, subukin mo ang Diyos ko. Humingi ka ng senyales. And sabi ni Ahaz, hindi ko susubukin ang Diyos na kataas-taasan. Hindi ako gagawa ng foolish act na ganyan. Kunwaring respeto. Kunwaring pagpapakumbaba. Pero alam po ni Isaiah na hindi talaga ang Diyos ni David, ang siyang Diyos na sinasamba ng haring ito. Nakikita po natin ang bayan ng Diyos ay may mga problema po. Na pwede po nating ikonekta sa ating pansariling sitwasyon. Ang mga problemang ito ay kasalukuyan din po nating problema. Kailangan po nating tandaan na ang paghihimagsik laban sa Diyos ay nagdadala po ng kanyang pagdidisiplina sa atin. Ito po ay isang katotohanan na madalas nakakaligtaan ng bawat isa sa atin. Binabaliwala o tinatanggihan natin, di po ba, yung mga katotohanang iyon. So next slide po. Ang pangako. So nandun tayo sa problema. May sasalakay na Assyria at merong unfaithfulness na nagaganap o korupsyon na nagaganap sa loob ng kaharian ng Juda. So ano yung pangako? Gaya po ng nakita natin, wasak ang Juda, panlabas at pangloob. Marami silang problema sa loob at labas. Pero sa gitna mismo po ng kaguluhang iyon, nagbigay ang Diyos ng mga salita ng pag-asa. Kaya ngayon, lilipat po tayo mula doon sa problema patungo doon sa pangako. Habang nag-iipon yung mga kaaway sa labas ng Juda at nanginginig yung mga tao ng Diyos sa takot,
Alam ng Diyos na hindi lang kung gaano kalaki yung banta sa kaharian. Alam din niya kung ano yung kahihinatnan nung Judah during their time. Sabi na, ito yung po yung pinasabi ng Diyos kay Ahaz, na kilala naman bilang isang masamang hari. Sa chapter 7, verse 8 to 9, hindi magtatagumpay ang banta na yan. Ang Syria at Ephraim, oo, dati silang parang naglalagablab na sila, na siga. Pero ngayon, mistulan na lang silang upos ng sigarilyo. Wala ka nang dapat ikatakot. Matatalo sila dahil sa totoo lang, ang pinuno nila ay tao. Kung tayo po ay mananalig sa Diyos, kung ang gagawin nating hari ng buhay natin ay ang Panginoon, wala po dapat tayong ikatakot. Hindi tulad ng Judah, na ang kinikilalang hari ay tao o mga Diyos-Diyosan. Balikan po natin yung verse sa kanina. Ito. For before the baby boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be deserted. The Lord will bring upon you and upon your people and upon your father's house such days as have not come, since the day of that Ephraim departed from Judah, the king of Assyria. Excuse me po. Sabi doon, bago pa magkaroon ng isip yung pinangakong bata, yung batang magliligtas sa kanila, yung dalawang kaharian na kinakatakutan nyo, wala na. Disyerto na. Sabi pa nga ron, wala nang nakatayong bahay dun sa mga kaharian na yon, bago pa dumating yung batang ipinangako. Bago pa dumating yung pinangakong bata na ipapanganak ng berhen, itong dalawang kahariang to ay gagapiin na ng Panginoon, 'di ba? Pero hindi po doon nagtatapos, 'di ba? Sabi pa ng Panginoon, ililigtas ko kayo, pero dahil hirap silang maniwala, nagbigay siya ng patunay. Ito yung sinasabi natin kanina, 'di ba? Manghingi ka ng patunay. Manghingi ka ng patunay. Pero sabi ni Ahaz, hindi ko gagawin yan. Pero nagbigay pa rin si Isaiah ng patunay. May isang babae, birhen na manganganak ng isang sanggol at ang papangalan sa sanggol na ito ay Emmanuel. So, ano po yung koneksyon nito sa ating buhay? Hindi lang nagbigay ang Diyos ng pangako, nagbigay po siya ng sign para patunayan iyon. At higit pa, binigyan niya sila ng countdown o ng timeline. Sabi ng Diyos, bago dumating yung batang ito, yung pinoproblema nyo, tapos na. Yung pinoproblema nyo, wala na. At tignan po natin, ayon sa kasaysayan, sa loob po ng 12 years, mula nang binigay ni Isaiah, yung prophecy na ito, bumagsak na po yung dalawang bansang pinapatukuyan ni Isaiah. So ngayon, hindi lang po natin ito pinag-aaralan para magkomento kung gaano kahina yung pananampalataya ng Judah sa panahon ni Isaiah. Gamitin din po natin yung kwentong ito bilang salamin. O mag-reflect tayo. Ano nga ba, o gaano nga ba natin pinaniniwalaan at pinanghahawakan ng mga pangako ng Panginoon sa buhay natin? Tanging kayo lang po at ang Diyos ang makakasagot nito. At paano nga ba makakatulong yung mga pangako ng Diyos sa pag-resolba ng mga problemang kinakaharap ng bawat isa sa atin? Sabi po sa Isaiah 4:43 verse 2, isa na naman po sa mga pangako ng Panginoon.
When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Familiar po yung lyrics. Kasama natin ang Diyos. Diba? Di ako matatakot. Kahit tayo'y tumawid sa tubig, tayo hindi malulunod. Tumawid man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Awit ng papuri na madalas natin inaawit sa mga gantong gawain. Pero gaano nga po ba katotoo ang awit na ito sa buhay natin? Paano ba natin inaangkin yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin kapag tayo ay humaharap sa mga napakahirap na problema? Ito po ay promise o pangako ng Diyos na pwede rin po nating i-claim. Pero yung promise na God will be with us, which is Emmanuel, sa kaninang pangako, ay hindi po pinapawala yung tubig at apoy. Kailangan pa rin po nating tumawid. Hindi porket kasama natin ang Diyos, iniisip na natin na wala na yung tubig, wala na yung problema, wala na yung apoy ng mga paghihirap sa buhay natin. Tama po ba? So hindi porket kasama natin ang Diyos, mamamatay yung apoy. All of us will need to pass the water and the fire. But the Lord says that He will be with us. Emmanuel, God is with us always. And that promise is more than enough. Tama po ba? Amen. Dalawang istorya po sa Biblia para sa akin yung naging katuparan ng verse na ito. Una pong story. Daniel chapter 3, the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Familiar po, no? When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Tatlong kabataang Hudyo pinatapon sa nagliliyab na apoy dahil sa hindi pagyukod sa isang Diyos-Diyosan. Ano po ang nangyari? Nawala ba o namatay yung apoy? Hindi. Actually, mas pinalakas pa nga nung hari yung apoy. Pero hindi sila iniwan ng Panginoon. Walang nangyari sa kanilang masama. Sinamahan sila ng Panginoon. Saan po sila sinamahan? Sa gitna ng apoy. Sa gitna ng pagsubok. Hindi po pagkatapos o pagkamatay ng apoy. Hindi pagkatapos ng pagsubok, kundi sa gitna mismo ng pagsubok na hinaharap ng mga kabataang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawang story. Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Jesus calmed the storm. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. Matapos magpagaling o mag-minister ng Panginoon, magpagaling ng napakaraming may sakit, gumawa ng napakaraming himala at milagro, sila'y naglayag sa isang lawa. Habang naglalayag sila, natulog ang Panginoong Hesus. And habang natutulog ang Panginoon, bumagyo. Napakalakas. Halos matabunan ng malalaking alon ng kanilang bangka na sinasakyan. Sa sobrang takot ng mga disipulo, ginising nila si Jesus dahil sila'y natatakot na baka sila ay mamatay. Maaring isipin nung iba, baka naman po pusong mamon lang yung mga disipulo. Yung panahon na ito, baka masyado lang silang nag-overreact during that time. Gusto ko lang po ipaalam na karamihan, majority ng mga disipulo ng Panginoon ay mga bihasang manlalayag. Mga mangingisda. Halos buong buhay nila, sa dagat na sila, lumaki, nabuhay. Alam nila yung pagkakaiba ng alon na pwedeng magpataob ng bangka.
sa hindi. Sa alon na kaya pang harapin nung bangkang sinasakyan nila. Alam nila yung difference nun. Kaya kung ganito na po yung pagpapanik nila, seryoso na po yung sitwasyon. Seryoso na talaga yung sitwasyon at hindi na dapat pagsawalang bahala.
Kahit sinong hari na lang. Di ba? Basta maliligtas sila. Na pwedeng wasakin yung kanilang kaaway. They need someone na lalaban para sa kanila. Pero yung pangako ng Diyos, sumagot ang Panginoon, a virgin shall give birth to a baby boy. Anong magagawa ng isang sanggol para sila ay iligtas sa kanilang mga kaaway? Yun yung iniisip nila during their time. Sabi po sa verse ng Isaiah 7 verse 14. Next slide. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin shall conceive and bear a son. And shall call his name Emmanuel. Another promises, 9 verse 6 ng Isaiah. For to us a child is born, a son is given. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. A child is born. Anong magagawa ng sanggol sa ganong panahon? Anong magagawa ng umiiyak na sanggol na lalaki para maligtas sila? Hindi namin kailangan yan. Isa. For your kids. Or, next slide. They need a savior, kahit hindi na lang hari. Someone like Samson or even Gideon, or kahit propeta na makakagawa ng milagro para tupukin yung kanilang mga kaaway. Isaiah 53, verse 1 to 9. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod? Parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdana siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Parang walang kabuluhan, tunay niyang inalis siya. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang ligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog, pinahirapan, ngunit hindi kumibo, kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol, kahit nagupitan at hindi umiimik, kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng sinungaling. They need the Savior. But God gave them a servant. Hindi nila nauunawaan na ang talagang kailangan nila ay ang manumbalik sa Panginoon, magsisi sa kanilang mga kasalanan, kapatawaran sa pagtalikod nila sa Diyos. They need a Savior. Pero binigyan sila ng lingkod na mamamatay. Lingkod na nakatakdang mamatay. Ganon din po ba tayo minsan? Lord, hindi yan ang kailangan ko. Hindi yan yung magpapabago ng buhay ko. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang Kristiyanong babae na na-stranded sa baha. Next slide. Merong isang babae na na-stranded sa baha.
Hindi siya marunong lumangoy. So, stranded siya, nananangin sa Panginoon na iligtas siya. May dumaan na isang lalaking nakabangka at sinabi, tumalon ka na, ililigtas kita. Sakay ka na. Pero sumagot ng babae, hindi na, salamat. Ililigtas ako ng Diyos. Pero sa loob-loob niya, doubt siya dun sa liit ng bangka. Kasi baka daw hindi sila kasya at baka tumaob lang din. So, maya-maya may dumating ulit, naka-motorboat na lalaki. Ganon din ang sagot ng babae. Ililigtas ako ng Diyos. Pero deep inside, natatakot siya dun sa itsura ng lalaki kasi mukha daw hindi gagawa ng mabuti. Hindi, tumataas na yung tubig. Sa uli, may dumating na helicopter at nagbaba ng hagdan. Tumanggi pa rin yung babae. Sumigaw siya, ililigtas ako ng Diyos. Hindi niyo na ako kailangan. Iligtas. Pero sa totoo lang, natatakot siyang umakyat doon sa hagdan kasi takot siya sa heights. Ayaw niya sa matataas na lugar. Tinanggihan niya yung bangka, yung motorboat, yung helicopter. Tapos yung kwento, namatay yung babae. Nagkita sila ng Panginoon. Sabi niya doon sa Panginoon, tinanong niya, nanampalataya ako pero hindi mo ako niligtas. Bakit? Sabi ng Diyos, nagpadala ako ng bangka, motorboat, at helicopter. Ano pa ba ang ine-expect mo? Ano po yung expectation natin sa Panginoon? Para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay? O para masolusyonan yung ating mga problema? God doesn't always answer our prayers the way we expect. But that doesn't mean He hasn't responded to our needs. Binigay na sa kanya ng Diyos lahat ng kailangan niya, ngunit hindi kasi yun ang expectation niya. Ganon din po ba tayo? Pinapakita ng kwento na kailangan nating maging mapagmatyag at sensitive sa gawa ng Panginoon. Kilalanin na madalas sumasagot ang Diyos sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Our expectations and how we sometimes miss the blessing is because we are too focused on it appearing the way na gusto natin or by the means na gusto natin or kung paano natin ine-expect na mangyari yung mga kasagutan ng Diyos sa panalangin natin. Ngayon pong nalalapit na ang Pasko, ano nga ba talaga yung sa tingin natin na kailangan natin para magkaroon ng mas makahulugang Pasko? Mas maraming regalo, karagdagang sweldo, bagong gadget, mas masarap na handaan, bonus. Sana hindi po natin nakakalimutan kung bakit natin pinagdiriwang ang Kapaskuhan. Kung ano talaga ang ating kailangan, higit sa ano pa man. Amen po ba? Next slide po. Next point. When our doubts and impatience are at their limit, does God's promise make sense? For before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be deserted. Ito rin po yung kaninang verse. Diba? Binigyan sila ng timeline. Bago pa ipanganak itong batang ipinangako ko, wala na yung dalawang harian na yan. Disyerto na yan. Ang tagal naman, Lord. It took 12 years bago mawasak yung Assyria. Tsaka yung Ephraim. Naranasan na po ba nating mapangakuan, paghintayin sa pangako? Or naranasan na rin ba nating mangako at hindi natin natupad? Marahil lahat po sa atin oo yung sagot. Amen po ba? At maaaring ito rin po ay isa sa mga rason kung bakit hirap tayong maniwala sa pangako ng Diyos. Alam nating lahat na hindi kailanman sumisira sa pangako ang Diyos. Pero may paraan po ang kaaway para magtanim ng kaunting pagdududa sa ating puso't isipan. Habang mas matagal tayong naghihintay, mas madaling magsimulang magduda sa pangako ng Diyos.
Malamang sasabihin ng iba sa atin dito, ang hirap naman kasi pastor maghintay. Pero papatunayan ko po na posible pong makapaghintay. At nagagawa pala natin maghintay nang hindi tayo aware na naghihintay pala tayo. Sino po dito, November pa lang, nanghingi na ng 13th month pay kay boss? Kaya sa manager. Meron po ba? Tibay nun. Kung meron man, ano kaya mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yun sa kumpanya nyo? Baka last Christmas party mo na yun sa company nyo. Sino dito malayo pa birthday, nag-demand na ng regalo sa magulang? Or jowa? As in, now na. 2 months pa lang yung birthday mo. Gusto mo na yung cellphone ngayon, ma? Di ba? Awkward, di ba? Lalo na sa magjowa. Lalo na pag ginawa mo yun sa nanay tatay mo, baka kailangan mo na maghanap ng bagong bahay. Natutulugan. Di po ba? Next, sino po sa mga bata dito ang wala pang December 25, binuksan nyo na yung regalo na hinanda ng inyong magulang? Pwede naman. Di ba pwede naman po? Pero yung sense of excitement, wala na, di ba? Yun pa naman yung nagpapasaya sa pagbubukas ng regalo. Yung sense of excitement, yung excited ka, ano kaya ito? Ang laki ng box. Pagbukas mo, liit lang, liit lang ng laman. Imagine yung mga kapatid mo, mga pinsan mo, during December 25, excited na nagbubukas, tas ikaw, atat ka eh. Binuksan mo na, wala na. Nganga ka. Di ba? Sino dito yung misis na ilang months pa lang yung wedding anniversary, nagyaya ka na ng date celebration? May nagtuturoan. Pwede naman po. Di ba? Kunwari may mga special na sitwasyon, halimbawa during the celebration, wala si Mister, OFW, pwede naman i-advance niyo na yung celebration. Pero kung wala naman pong ganong eksena, di ba? Walang ganong sitwasyon. Parang ang awkward naman. Tsaka parang hindi tama, di po ba? So, bakit po sa mga ganong okasyon, nagagawa natin makapaghintay? Lalo sa 13-month pay. Di ba? Pero sa mga pangako ng Panginoon, hirap na hirap tayo. Sasabihin ng iba, kasi pastor, yung mga sinabi mo, naka-schedule na yun eh. Di ba? May schedule na yung birthday, 13th month pay. Yun nga po yun eh. Exactly, ang Panginoon din po, may schedule. May schedule din po siyang sinusunod. Ang problema po, hindi po katulad ng expected na schedule natin. Baka yung schedule na ina-expect mo ay hindi align sa schedule ng Panginoon. Amen po ba? Napakadali pong magtiwala sa pangako ng Panginoon. Amen po ba? Kung matututunan lang nating maghintay. Amen po. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kung nakikita agad natin yung resulta ng pangako niya, napakadaling magtiwala. Pero paano naman kapag kailangan na nating maghintay? Ibang usapan na. Masasabi pa rin ba natin ng buong katapatan na, Lord, nagtitiwala ko, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, kapag napakatagal na nating naghihintay? Take for example po si Sarah, asawa ni Abraham. Nangako ang Panginoon na sila'y magkakaanak. Di ba? Ngunit dahil si Sarah hindi nakapaghintay, which is hindi naman po natin masisi dahil sa edad niya, ano ginawa? Binigay si Hagar kay Abraham para magkaanak. After magkaanak si Hagar kay Abraham, kunwari si Sarah, siya na yung biktima. Kunwari siya yung inapi. Kung nagtiwala lang sana siya sa Panginoon, di sana wala siyang sakit ng ulo. Wala siyang problema. Dahil sa impatience niya, yung tahimik nilang buhay mag-asawa, nagkagulo-gulo tuloy. Minsan kasi akala natin yung kaaway, yung rason. Bakit
Dami natin problema. Pero hindi natin alam yung impatience pala natin. Yung rason. Yung kawalan natin ng tiwala sa Panginoon, sa pagiging mainipin natin, kaya tayo humaharap sa mga sitwasyon na mahirap. Napakarami pong kwento sa Biblia ng mga pangako ng Diyos na tinupad niya. Pero it takes a lot of time bago matupad. Noah waited for 120 years, hindi po days, bago dumating yung pinangakong baha. It's a warning and a promise. Promise na maliligtas lahat ng maniniwala, and a warning na mapapahamak yung mga hindi makikinig. 120 years. Abraham waited for 25 years bago sila nagkaanak. Joseph waited for 13 years bago siya naging ruler sa Ehipto. And alam niyo po ba na si Joseph, ang pinaka matuwid na tao sa Biblia? Bakit po? Alam niyo po ba kung bakit? Sa sobrang tuwid niya, ginawa siyang ruler sa Ehipto. Okay, kalimutan niyo na lang. The Israelites waited for 40 years bago sila nakapasok sa Promised Land. The disciples, even the disciples, waited for 10 days bago nila natanggap yung pinangakong Espiritu Santo. Even Jesus himself waited for his right time bago niya sinimulan yung misyon niya dito sa lupa. Hindi yung pagkapanganak niya, nagkamalay siya, nag-share na siya, ako ang Messiah, 10 years old. Diba? Hindi naman eh. It takes a lot of time, nasa 30s niya, bago siya nag-start magpagaling. Imagine mo, 10 years old, nagpapalayas ng masamang espiritu. 10 years old, nagpapalakad ng pilay. Hindi naman ganun ang nangyari. Pero pwede niya naman gawin. Pero hinintay niya yung tamang panahon bago niya sinimulan yung kanyang misyon. Bakit tayo hirap maghintay? Actually, hindi yung paniniwala sa pangako ng Panginoon ang mahirap para sa atin, kundi yung paghihintay. Amen po? Simple lang naman po yung lesson. When you ask for a gift, you will need to wait until the proper time to unwrap the gift. Such is the case, the promises of God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Anong pangako ng Panginoon na hanggang ngayon hirap tayong paniwalaan dahil hirap tayong maghintay? Ngayon pong nalalapit na naman ang Kapaskuhan, nawa po ay ma-remind tayo kung ano nga ba yung kahalagahan ng holiday na ito. Ang Kapaskuhan po ay katuparan ng pangako ng Panginoon. Malapit na po tayo magtapos. Katunayan na ang Diyos ay tapat at hindi nakakalimot sa kanyang mga binitawang salita. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong panghinaan. Kung iniisip man natin na tila ba ang Diyos nakakalimot sa kanyang mga pangako, na para bang natutulog siya, katulad ng kwento kanina, or parang yung mga binibigay niya sa akin, hindi naman ito yung katuparan or kasagutan sa mga panalangin ko, o para bang ang tagal niya namang sumagot sa mga panalangin ko. Ang Pasko po ang patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Next slide. Tandaan po natin, Christmas season is a celebration of God's promise, fulfilled in a testament of God's faithfulness for the strengthening of our faith. Yung katotohanan po na may Pasko po tayong ipagdiriwang sa ngayon, ay katotohanan din na nagpapatunay na tapat ang Diyos. At yun po yung katotohanan dapat natin itanim sa ating puso at isipan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya po ay muli nating alaya ng pagpupuri. Pagsamba, tayo po'y umawit sa Panginoon.